Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa na-post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang init, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di naman lipat yung dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man, walang katulad. Laging on point, parang sa barilang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man, airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kaya tapatan. Walang kaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Big Man, mukha yung tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, good afternoon po. Good afternoon mga ka-bigman. Good afternoon po mga ka-airsoft. Good afternoon sa mga ka-airsoft ko from different province. Mga ka-airsoft ko, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po sa mga ka-airsoft kong OFW. Hello sa mga ka-airsoft natin na nagtatrabaho sa oras na to. Ginagampanan ng kanilang trabaho sa angmang sulok ng mundo. Saan ba naglalagay ang mga kababayan natin ngayon? Mostly sa mall,
Sa mall, malamang sa malamang. Somebody once told me the world is gonna roll me. Saan pa naglalagi ang mga ka-airsoft ngayon? Sa pool, sa swimming pool, sa resort, sa dagat. Somebody once told me the world is gonna roll me. At syempre, yung iba dyan, saan naglalagi? Anong ginagawa? Naglalaro ng airsoft. Katulad ng ating ka-airsoft ngayon, mga ka-airsoft ko minamahal. Bali mga nag-request to, no? Isa dito sa ka-airsoft, ang gusto niya matikman yung paglalaro ng airsoft, no? Kahit nasa bahay lang siya, kasi isa rito sa ating ka-airsoft is PWD. Okay, ang kanyang unit ng ating ka-airsoft, Marlon Legaspi of Manawag, Pangasinan. Okay, si Sir Marlon ay isang PWD. So, taga Pangasinan, taga Manawag, tumawag siya rito, nag-i-inquire para sa isang pistol. Okay? Ang hinahanap niyang pistol is electric. Konting paglilinaw lang mga ka-airsoft, no? Merong pistol na electric. Meron naman talaga. Kaya lang, hindi siya gaanong tinangkilik dito sa Pilipinas. Okay? So, siguro meron sa ibang bansa, especially Japan, especially US, no? May mga pistol sila na electric, kaya lang hindi kasi nag-click dito sa Pilipinas 'yon. Hindi ginusto ng mga Pinoy, hindi tinangkilik ng Pinoy. Mas gusto ng Pinoy yung gas blowback pistol. Bakit? Kasi yung gas blowback pistol, sa totoo lang, napaka-realistic. Ramdam na ramdam mo yung lakas. Ramdam na ramdam mo yung blowback. Ramdam na ramdam mo yung pitik ng unit. Diba? Kaya talagang mas tinangkilik ng Pilipino. Alam mo naman ang Pilipino, diba? Ang Pilipino sadyang gusto maangas, sadyang gusto mayabang. Ang Pilipino hindi magpapahuli, kaya talagang yun ang pinili nila, no? Yun ang tinangkilik ng Pilipino, kaya yun ang nauso sa atin. Hindi gaanong tinangkilik yung electric, no, na pistol. Pero pagdating naman sa rifle, isa sa pinaka-effective is the electric. Okay, kaya lang yung ni-request ng ating ka-airsoft ngayon, taga Manawag, Pangasinan, isang gas blowback rifle. Ay, hindi nag-play, no? Isang gas blowback rifle. So, ang kanyang ni-request ay SCAR. Grabe to, no? Way back nung bata pa ako, college days ko, no? Isa to sa pinangarap ko. Nabili ko naman, no? Nabili ko naman yung ganitong rifle. Kaya lang sinukuan ko to mga ka-airsoft kasi itong ganitong rifle is napakabigat. Solid na solid ang bigat nito, no? Feeling ko na lang para kung pinapahirapan yung sarili ko pag ganito yung gagamitin ko, no? Kaya hindi ko gaanong matagal na gamit yung mga ganito. This is a SCAR, no? Normally anong bansa ba nag-originate ng SCAR? Hindi siya US nakita ko na to no? Anyway, no, i-research ko ulit yan, ha? Pero na-discuss ko na to kung saang bansa siya nag-originate ng SCAR, no? Hindi rin Germany, kasi ang Germany, ang pambato nila is the HK, HK417, HK416, HK, yun ang pambato nila, no? Ito kasi fully licensed, hindi siya fully licensed. Okay, no, i-research na lang natin sa mga darating na araw, no? So ito, this is a SCAR, no, M4 A1 carbine na gas blowback, powered by a gas. What is good and special about this? Malalaman ninyo in just a while.
next unit natin Airsoft, Darren Rivera of Zamboanga City. Then Jeremy Santos of Tacloban City. Okay, so shout out tayo, shout out. Okay, shout out Christian Mobles. Good afternoon, big man. Okay, let's begin. Darren Rivera, Zamboanga City. Ang kanyang unit is the 1911 Kimber Edition tan version. Okay? 2 colors available for this. Meron tayong tan, meron tayong black. Tama, tan and black na available for this. What is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang baba. But this is not the license. This is not the fully license of the Kimber. Okay? Itong unit kasi na to is this is AWE Taiwan. Yung license ng Kimber, pakita mo nga, look. Yan, ha. Itong hawak ko na to, yung order na ating kay Airsoft, Darren Rivera, is not the fully licensed version. Ito yung fully licensed version yung nasa baba. Pakita mo ng malapit. Yan yung fully licensed, ha, ito. Ito yung not licensed. Kung mapapansin ninyo, wala siyang Kimber na tatak. Ito merong Kimber. Ito yung fully licensed. Ito walang Kimber na tatak. Ayan, no? Ayan, kita-kita naman, ha. Ayan, ha. Ito meron tatak, Kimber, kasi fully licensed version. Ito walang tatak kasi unlicensed version to. Okay? Colorum. No, masasabi natin na colorum. Pero hindi naman siya yung illegal version, no? Kasi, yun nga unlicensed versions, ibig sabihin, hindi siya naglagay ng markings. So, since hindi siya naglagay ng markings na Kimber, wala siyang nilalabag na batas. Okay? Ang masama, hindi ka nga unlicensed ka, tapos naglagay ka pa ng word na Kimber. Tandaan niyo to, ang Kimber is isang higanting kumpanya pagdating sa mundo ng mga barel, okay? Hindi lang airsoft ang ginagawa nila, pati baril mismo talaga, real firearm, no? So what is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang baba. This is a 1911, a modern type of 1911. Kung mapapansin niyo, ang front sight niya is na-remove, na-detach, pwede mong palitan. Ang rear sight niya ganun din. Okay? Na-detach, pwede mong palitan. Ang mga 1911 is a classic. Yung classic version nito, fixed front and rear sight. Pero ito na-detach. Plus, tingnan nyo to ha, meron siyang rail dito sa baba for the upgrades like flashlight, etc. etc. Okay? So, kung mapapansin niyo ang isang 1911, dahil nga kumbaga matandang baril na, hindi siya ambidextrous. Pero ito ambidextrous. Yung safe, ayan, kaliwaan. Pwede mong i-access dito sa side na to, sa left. Pwede mo rin i-access dito. Okay? Ibig sabihin, ambi na, kabilaan na siya. So, masasabi natin na hindi na to classic version. Okay? Pero pagdating sa trigger niya, original 1911. Pagdating sa beaver niya, original din 1911. Pagdating sa hammer niya, parang 2011 na rin. No? So, yan ang pagkakaiba ng isang classic at saka ng isang modern. At saka ng licensed version. Kung mapapansin din ninyo, yung magazine niya, single stock magazine pa rin. Since single stock magazine to, medyo low capacity to. Hindi to yung high capacity. Okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft, Darren Rivera. Ni-request to kahapon pa, pagpasensyahan nyo na. Hindi ako makapag-live kahapon mga Airsoft kasi po, brown out dito sa amin. Hindi ko lang alam, pero hindi naman kami apektado ng rotational brownout. Kaya lang, umulan kasi, kaya medyo may kalakasan yung ulan, no? Oy, sabi ng ating Airsoft, Kenneth Gamboa, boss, magkano po John Wick Pit Viper? Mag-message ka po sa amin, bossing, no? Mag-message ka para sa buong detalye. Maraming iba't ibang klase ng John Wick, no? May John Wick China, may John Wick semi-upgrade, may John Wick upgraded, may John Wick full upgrade, may John Wick
premium upgrade. Okay? Mag-message ka po sa amin. Wag po tayo magbentahan, wag po tayo magkwentuhan. Dito sa comment section, bossing, mapapahamak ka, baka i-message ka ng mga scammer, no? Bagay na ayaw ko mangyari sa iyo kasi sayang ang perang pinaghirapan. Okay? Mga Karsop, unit natin Karsop, Darren Rivera, Zamboanga City. This is the unlicensed version of the Kimber. Demo and test fire po natin. Okay? Number 1, mga Karsop, kay unlicensed, kay licensed, kay high-end, kahit mid-class, kay budget meal, kailangan, number 1 is, isi-silicone oil mo. Hindi ka pwede magpabaya sa oil, okay? Press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim, spray. I-sprayan mo output valve, inlet valve, okay? Kunin mo yung unit, kasama mo, ilock mo manually, sprayan mo sa slide stopper, then sprayan mo din dun sa loob sa nozzle. Sa nozzle. Kilala ang big man sa pag-upgrade into fixed outer barrel. Pero itong unit na to, hindi po siya naka-upgrade. Bakit hindi naka-upgrade? Ang gusto nung bossing natin, wag nang i-upgrade kasi kakapusin na raw siya sa pera. Okay lang, no? Ayan, ha? Pero mas maganda sana kung naka-fixed outer barrel kasi hindi naman classic 1911 to. This is a modern type of a 1911. Kaya okay lang ina-fix barrel natin. Kaya lang ang request is, actually ganito, naka-fix barrel to kanina, inalis ko lang kasi nga ang request niya, hindi i-fix barrel. Okay? Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Ang kargang upgrade nito, 3 lang. So, malayong malayo dun sa 6. No? Fine tuning, trigger job, at saka hammer protection pad, yun lang. Hindi siya naka-fix outer barrel, hindi siya naka-hop-up rubber, at saka hindi siya enhanced big bore nozzle. Okay? So, may oil na. Siyempre, maglalagay tayo ng green gas. Marami tayong iba't ibang klase ng green gas. Meron tayong 12 kg. Meron din naman tayong 14 kg. Meron din tayong CO2. Okay? This is a WE na Taiwan unit na 1911 Kimber. Kahit Taiwan siya, hindi siya capable of yung 14 kg, Kaya ang gagamitin lang natin dito palagi 12 kg lang, okay? No matter what the brand, kahit anong brand, okay lang, basta always check. Kailangan makikita nyo number 12. Pag walang nakalagay na number 12, huwag ninyong gagamitin. Kay Pop Dino yan, kay Mikey, kay Garder, kay etc. No? Check nyo, basta dapat number 12. Pag hindi number 12, huwag nyo bibilin. Okay? Huwag nyo gagamitin pag hindi number 12. Halimbawa, sinabi ng ibang nagbebenta, pwede naman 14 dyan, huwag kayong maniniwala. Okay? Kasi pag may nangyari sa unit nyo, hindi niya kayo tutulungan. Isa lang ang taong tutulong sa inyo, big man. Okay? Ngayon, 12 kg compatible, upside down, then press down, 2 seconds only. 1, 2. Bakit 2 seconds lang? Kasi itong unit na to matipid siya sa green gas kasi naka-upgrade. Pag naka-upgrade ang isang unit, matipid sa green gas. Pag hindi naka-upgrade, malakas sa green gas. Okay? Ngayon, dahil naka-upgrade to, nakita nyo naman, nilagay natin 2 seconds of gas only. Pag hindi naka-upgrade, lalagyan nyo siya 5 to 7 seconds. Okay? Hatak ang spring, ingatan na huwag mabibitawan kasi mababasag ang maglit. Hatak, then, okay, ipaling ninyo pa kaliwa. Okay, ayun, nag-lock na. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Ay, hindi. Pasok sa unit. Using reloader, ayan. Pump lang. Mas maganda pag may reloader kapag wala, medyo hassle. Ang gagawin mo, maya't maya, isa-isa. Pero pag may reloader ka, mas mabilis. Okay? Go. Pasok. Kasa. Mga Airsoft, this is a Kimber 1911, a modern type of a 1911. Firing po tayo. Open slide. Kasi po wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay.
Mga ka-airsoft, paalala lang, no? Napakainit ng panahon ngayon. Alam nyo ba yung mainit na panahon, yan yung gustong-gusto ng airsoft natin. Yan yung nailalabas niya, yung pinakamatindi, malakas na potential ng airsoft pag ganyang kainit. Kung makikita nyo lang sa labas, grabe, sobrang init, no? Kaya nga dito tayo sa loob ngayon nag-demo kasi sobrang init talaga sa labas. Actually, pag mga Saturday and Sunday, nagde-demo ako sa labas ng shop, outdoor. Kaya lang, dahil sobrang init, dito na lang muna tayo sa loob ng shop, okay? Ang problema naman, pag nasa indoor tayo, yung unit natin is medyo hindi makapag-perform ng mahusay. Tatandaan nyo, ang airsoft ginawa for outdoor activities. Way back, talagang pang outdoor talaga. Ngayon na lang naman nagkaroon ng mga na inside venue, no, na sa loob ng mga kwarto, di ba, sa loob ng mall. Ngayon na lang naman yan, pero way back talaga ang airsoft talaga ginawa para laruin outdoor, okay? Yung unit, pag hindi nagagamitin, make sure wala lamang bala, wala naka-stock, at dapat wala lamang hangin pasingawin. Okay? Then, ito na. Ready for shipping. Unit ng ating airsoft, Darren Rivera of Zamboanga City. Okay, Sir Darren, yung unit mo ready for packing and ready for shipping. Somebody once told me the world is gonna roll me. Okay, next unit natin. Unit ng ating airsoft, Jeremy Santos of Tacloban City. Unit ng ating airsoft, Jeremy Santos is yung unit na KP13S. KP13, okay, no? What is good and special about this? Ito yung unit na combine. Okay? Combine. Sa unang tingin, parang Formang 2011. Yun ang number 1. Pangalawa naman is pag tinitigan mo at saka pag talagang ginamit mo, performance of a Glock. Okay? Ito yung looks niya 2011. Maangas, mayabang, matikas. Pero yung performance niya perform like a Glock. Okay. And the number 3, yung handling, yung grip niya, yung ability niya is para kang naka-shadow. Okay. Pag hinawakan mo siya, yung grip, no? Yung grip niya is akala mo ZZ yung hawak mo. Ngayon, yung performance niya is performance ng Glock, yung angas niya at saka yung tikas ng forma niya, mukha siyang 2011. Kaya, tryo, no? Kung titignan mo, napakalupit, napakaangas, upgraded version. Out of the box, ang upgrade na kasama is front rear sight, compensator, at saka ang magwell. Okay? Inside naman, out of the box, yun yung kasama ha. Ngayon, ano naman yung in-upgrade ng Big Man? Number 1. In-upgrade ng Big Man is the fixed outer barrel of the barrel and the compensator. Walang kalog yan. Wala. Okay? Kasi naka-fixed outer barrel na. In-upgrade na ng inyong lingkod. Pag hindi naka-upgrade, ganito yung itsura. Ayan ganito itsura ha. Yan, pag hindi naka-upgrade. Dahil in-upgrade na natin, ganito itsura niya. Walang kalog. Okay? Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, enhance into big bore nozzle, at saka naka-premium hop-up rubber. Ang karga nito na upgrade, 5. Yung 5 na yon, hindi nonsense upgrade yon. Performance upgrade yun. Okay? Yung 5 na sinabi ko. Okay? Performance upgrade. Ngayon, itong unit na to, kung mapapansin ninyo, is para siyang combination of tricolor no? Actually, 4 Kung mapapansin ninyo, orange ang mismong compensator while gold ang mismong barrel. Ayan ha.
Kung mapapansin din nyo rito is orange ang mismong trigger, pero yung center trigger lock niya is color red. Iba. Ayun, no? Okay, no? So, ang magwell is color orange. Kakulay ng compensator. Okay? Ang optic sight niya is red, kakolor ng center trigger. Iba-iba, no? So, okay naman siya. Gwapo naman. Actually, one of the unit na performance grade, panglaro, no? Kasi ganito, no? Maraming klase ng competition pistol. Marami, iba't iba. Pero ito, dumagdag siya sa mga klase ng competition pistol. Napakaganda, napakasarap. Okay? Number 1, kailangan lagyan natin ng silicone oil saan? Sa ibabaw. Para hindi maubos, hindi magasgas. Kasa, ilak manually. Lagyan natin ng silicone oil doon sa loob, sa enhanced nozzle. Yun. Okay, ha? Meron na. Kunin natin yung magazine niya. Press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim, spray. Malalim siya. Okay, dito, sprayan. Oh, yun. Okay, ha? Shafting type siya. Tapos, kunin natin yung gas. Meron tayong 12 kg, meron 14 kg, meron CO2. Dito lang po tayo sa 12 kg. Upside down, don't press down. 1, 2. 2 seconds only. 12 kg lang kasi mga airsoft, hindi siya capable of 14. Pag nilagyan natin ng 14, baka sayang lang, masira lang po yung unit. Okay? Again, huwag kayo makakalimot maglagay ng silicone oil para hindi sumakit ang ulo ninyo. Pag hindi kayo gumamit ng silicone oil, masakit sa ulo kasi maya't maya sira yung unit. Atakin pababa, iwasang mabitawan, baka mabasag to. All the way para safety, lagay mo yung right thumb mo rito. All the way, hatak din. Dito ilalagay yung bala sa baba. Pump lang po tayo. Okay, maximum rounds is 27. Hindi ko na gano'ng pupunuin. Proper orientation ng bala. Left, right, left, right, left, right. Ngayon, ito na. Pinakamalupit. Okay. Pasok. Pasok. Kasa. Ready to fire. Mga airsoft, this is the one of a kind unit, the Trio unit. The KP13S feels like ZZ, performs like Glock, looks like 2011. Kaya Trio. Firing po tayo mga airsoft. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Unit natin ka-airsoft, ready for packing and ready for shipping. Unit natin ka-airsoft, Jeremy Santos of Tacloban City. Ang bilis lumamig ng magazine niya mga ka-airsoft kasi yun nga, naglalaro tayo sa aircon, nakatutok. No? Kung mahahawakan nyo lang yung magazine, halos mag-yelo yung lamig niya. No? Yung unit, bago itabi, make sure wala lamang bala at dapat wala lamang hangin pasingawin. Okay, no? So, ready for packing and ready for shipping. Last but not the least, request ng ating ka-airsoft na PWD is unit natin ka-airsoft Marlon Legaspi of Manawag, Pangasinan. This is a SCAR rifle. Lupit, tikas, ang laki-laki niya. Okay, no? So, Sir Marlon, gagawin ko to ng separate video on how to properly lubricate the unit. Okay? Para mas maintindihan mo. Hindi ko na
post sa live. Pero gagawin ko yan para mas medyo may kasalanan kasi to mga ka-airsoft na may kasalanan ang unit na to. Kaya kailangan maisilikon ng gusto. Bukod sa pagsisilikon na ginagawa natin externally, kailangan masilikon din yung loob once in a while. Okay? Number 1, silicone oil na natin dito. Kasa. Okay, tama ba ako? Okay, yun. Silicone oil tayo. Ibang scar ibang scar sa M4. Oh, yun. Oh, yun. Okay. Okay, ayan na. So, pero gagawin kita ng separate video bossing ha. Okay. This is a gas blowback rifle. Malaki, mabigat. Sabi ko nga sa inyo, way back, ganito yung gamit ko eh. No? Isa sa special features dito unit na to is na-fold to. Yan. Madali siyang itabi. Yan, na-fold to. Pwede mong gamitin ganyan. Kaya lang ang problema, walang puwersa. Yung blowback, sasaluhin mo. Diba? Kaya nga, yun ang silbi nito. Okay, ayan na. Para yung blowback, katulong with your chest and shoulder, pag. Katulong mo siyang sumasalo. Okay? So, itong unit na to, gas blowback, full metal mula ulong hanggang baba. Grabe, no? Ang dami niyang, ang dami mga buttons, no? Para kang piloto rito. Okay, no? Foldable ang front sight. Pwede kang umasa sa isang front sight, pwedeng hindi. Pero mas maganda umasa ka kasi para meron kang katulong, no, sa pagsipat. Okay? Equipped with single fire and rapid fire, full metal mula ulo hanggang baba. Normal FPS ng ganitong unit is 380 to 400 FPS, but this one is 530 FPS kasi pinalitan na natin yung bolt. Oh, no? Level up reinforced bolt at saka naka-fire control group na rin to, FCG. Okay? Hindi na mapupudpod, hindi kayo makaka-experience na nagra-rapid fire dito kasi nagmamalfunction yung rapid fire kasi naka-upgrade na po ito. Okay? So, matigas na ang laman loob, mas lalong bumigat, mas lalong magiging maayos ang paggamit ng gagamit. Okay? Ngayon, kunin natin yung magazine. Siyempre, sabi ko nga, gas blowback, siya, kaya lalagyan natin ng hangin. Press the valve, then spray para hindi magkaroon ng leak. Okay? Then dito rin sa ilalim, spray sa inlet valve. Ngayon, lalagyan ko na ng oil to ha. Itong unit ng mga gas blowback rifle ay mayroong reloader. Meron siyang special type of reloader. No? Hindi mo siya pwedeng buksan, buhos, then kamot. Hindi. Merong special type of reloader to. Ang tawag is reloading stick ito. Okay? Ang bawat rifle na gas blowback is capable only of maximum 30 rounds only. Okay? Yun na yung pinaka-maximum niya. Ngayon, isang loading stick, 5, 10, 15, ibig sabihin 15 BBs. Okay? Done. Lagyan natin to. Okay. 15. Okay? Pag meron ka ng 15, itutusok mo dito, then ipupush mo nitong pusher. That's it. Okay? Dahil 30 rounds, dagdagan natin. Okay. So, 15 plus 15, edi 30 rounds. Push. Tapos, 30 rounds ang laman nito. Yun yung maximum. Okay? So, wag kang maglalagay ng mas marami sa 30 rounds. Ang gas na ginagamit sa isang gas blowback rifle is 14 kg. Kaya lang, wala akong available. Meron ba? Okay. Meron pa rito Pop Dino. Meron akong available na Pop Dino. Actually, hindi itong gamit ko kasi medyo mahina ang 14 kg ng Pop Dino. Mas malakas ang 14 kg ng Mighty, no? So, meron akong Pop Dino, upside down, then press down. Press down. 1, 2, 3, 4. Okay. Nilagyan ko 4 seconds kasi
Siyempre, medyo malaki-laki itong unit na to, di ba? Kung sa pistol, 2 seconds lang nilalagay natin kahit upgraded. Dito, 4 seconds ang nilalagay natin dahil malaki siya, di ba? Ang laki-laki niya, bigla mo titipirin sa gas, pangit yun. Okay? So, maximum round, 30. Pinakamabigat na bala na pwede natin gamitin para sa klase ng upgrade na meron siya is .40. Pwede mo siyang gamitan ng .40, no? .20, .25, .30, .35, .40 pwede. Yun yung maximum. Pero above that, medyo mahihirapan na siya. Tapos, pag ginamitan mo naman siya ng .20 and .25, ang tendency, baka magwabol. Kasi hindi na po stock version to. Upgraded version na po to. Magwawabol sa sobrang lakas ng barrel. Okay? Go. Mga airsoft, this is the SCAR L. Pasok. Kasa. Ready to fire. GBBR po ito. Rapid fire. Single fire. Open strike. Okay? Yan, nakita nyo naman. Grabe. Talagang kumakalog siya, no? Kasi nga, gas blowback to. Okay? Nakita nyo, nag-open yung bolt. Bolt. Every time matatapos, mauubos maglaro, mag-open yung bolt. Next thing to do, release the magazine. Okay, then release the bolt. May pipindutin dito. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Tapos balik. Wag mo na palang i-single fire. Okay. So, yan yung unit ng ating ka-airsoft. Marlon Legaspi, ang ating PWD ka-airsoft. Grabe, no? Sa bagay, hindi naman dapat maliitin ng mga PWD, no? Pero, ibig ko sabihin, PWD, pero napakalupit ng kinuha, no? Siguro, syempre, gusto niya mag-enjoy, gusto niya maglibang. Hindi kasi mawawala yung stress mo kung pangit yung unit mo, eh. Pero pag subukan mong maganda unit mo, ay, nako po, mawawala talaga stress mo, promise, no? Pero pag subukan mo pangit yung unit mo, putya, puro stress ang maabot mo. Okay, pag wala nang lamang bala, make sure pasingawin yung tirang hangin pag itatabing matagal. Okay? Pasingawin. Ayaw. Grabe, ang daming laman, no? Okay, so ito yung unit natin, Airsoft Marlon Legaspi of Manawag, Pangasinan. Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.